time na nasakit ako, nasakit ako yung mga nakaraan. Tapos nadala ko halos mga 6 na araw pa ako sa hospital. So, si Ate Chris, di ba ako naggabay sa akin? Papunta dito para maintindihan ko ano mga dapat mga hindi ko naiintindihan yung mga nakaraan, mga ginagawa ko. May mali pa sa mga ginagawa ko. So, yung sakit na yun na naranasan ko, nagiging nagiging matibay para sa akin kasi para hindi ko na maulit yung bagay na yun. Ginagawa ko kaya nagkatakas ako. So, survive lang, laban lang, para sa buhay. Hindi naman tayo perfecto pero kailangan natin maging aware sa lahat. Lalo sa pinabasa natin ito, sa Bible. Hindi naman po lahat tayo nag-ano eh. Kasi hindi naman lahat po aminin natin, hindi man tayo nagkamasa lagi. Pero kung sa ganitong may malapit na nagpa-Bible, kung magiging aware po tayo sa lahat. Magiging masatag yung alaman natin. Kasi tayo, lumaki tayo ng simbahan kumbaga. So, ganitong sitwasyon, maganda po yung ganitong may mga tipon-tipon. Kasi, kasi nag-busy naman tayo sa buong araw. So, ito lang yung araw na hinihingi sa atin. Amen. Para makinig. Alaman natin kung anong nilalaman itong Bible. Kasi, kahit maulan naman, hindi. Makikinig ka lang naman yun lang naman ang tapos sa puso lang naman natin. So, kapandaan at pag-aaralan kung anong dapat natin gawin. At makapasalamat din tayo kasi may mga ganitong magandang balita sa Bible. Ito pa lang, pangalan pa lang ng Bible na ito eh. Magandang balita sa Bible. Balita. Kung napapasok mo na sa isip mo yun eh, na andito yung hahanapin mo na eh. Title pa lang, papasok mo na sa iyo eh. Kasi magandang balita. Magandang balita. Ayan. Amen. Wala akong maririnig na masamang balita, wala maririnig. Yung mga masamang balita naman, hindi naman dapat natin pakinggan lang yun. Doon tayo sa mabubuti. Doon tayo sa magandang balita. Kasi kung papakinggan mo yung mga masama, wala mangyayari. Ma-absorb mo lang. Ayun. Kung may marinig man tayo masama, mabuti ipapasok natin, nilalabas natin yun. Karang basura na po kasi yung masama niya. Kung papaibig natin yung magandang balita na ibibigay po sa atin. Amen. Mabigat sa damdamin kapag puro problema. Puro masamang balita. Kasagura na, balitan na natin yung magandang ganitong. Amen. Thank you. Thanks be to God. Thank you, Lord. Thank you. Ayan, talagang... Sister Christina, may dadagdag ako. Sa Bible, sinabi din na merong dalawa o higit pa na nagdadasal ay ako'y nasa gitna nila. So, ibig sabihin, kasama nila natin ang Diyos. Amen. Kaya nga, talaga po, powerful yan. When 2 or 3 are gathered in my name, I'll in the midst. So, at ang Panginoon po, tapat sa salita niya. Nandyan siya, kasama natin. Hindi niya tayo iiwan. Sige po, punta na po tayo sa ating give thanks. At po tayo sa ating communion. Thanks be to God.